Timothy chapter 4 verse 5 all together now. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Manalangin po tayo. Aming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, Lord, sa pagkakataon na muli po kaming nagtipon, iyong mga anak, dito po sa Salt and Light MBC Chapel upang patuloy naming pag-aralan ang iyong mga salita at patuloy naming papurihan ka, Panginoon, sambahin ka namin, Panginoon, at patuloy tataas ang iyong pangalan. Lord, salamat po, Lord, sa mga anak mo, sa mga kapatiran na nandito ngayon na hindi po nagsasawa na magsamba at magpuri sa inyo at walang dahilan para hindi kami magsamba, Panginoon, dahil hindi tumigil ang biyaya mo sa amin at hindi po nauubos ang inyong pagpapatawad sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa lahat at nawa sa amin po pag-aaral ay meron po kaming panibagong matutunan. Bagamat minsan po ay marahil ang iba sa amin ay narinig na ang mensahe patungkol sa tekstong ito. Ngunit, Lord, we are praying for your new message, Panginoon, sa amin through this text verse, Panginoon. Lord, forgive our many sins and shortcomings, Lord. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, amen at amen. Please be seated. Okay. So, itong teksto po natin, mga kapatid, kung bubuksan niyo po ang inyong mga Biblia, makikita po natin dito yung mga paalala ni Apostol Pablo bago po siya mamatay. Ito yung kanyang mga paalala sa kanyang kay Timothy, unang-una, because Timothy is his disciple, no? His Timothy, yung kanyang produkto bilang pastor, no? Yung kanyang, masasabi natin, Timothy, apprentice niya. Yung kanyang worker na tinuruan. Ayan, si Timothy, mga kapatid. Kung titignan po natin sa verse 1 ng chapter 4, ito yung kanyang mga habilin, no? I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. Sa verse 2 ng chapter 4, preach the word, be instant, in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort, with all long-suffering and doctrine. Ito yung mga paalala niya, no? Mangaral ka sa napapanahon at hindi napapanahon. No? Sa ating po paglilingkod, mga kapatid, naglilingkod po ba tayo dahil napapanahon lang? Ay, maganda ang panahon ngayon, kaya ako magpupunta sa church. Maganda yung aking takbo ng negosyo, maganda yung takbo ng aking hanap buhay, maganda yung takbo ng aking kalusugan, maganda yung takbo ng aking pamilya. Doon lang po ba tayo magpupuri sa Diyos? Sabi ng Bible, sabi ni Pablo kay Timothy, ipagpatuloy mo ang gawain sa napapanahon at sa hindi napapanahon. Amen? Ngayon, pagdating sa verse 3, ito'y pinaalala ni Timoteo dahil time will come, darating po talaga ang panlalamig sa kanya mga tinuturo at hindi na po magtitiis ng mga malulusog na mga aral. Sabi niya, darating ang panahon, no, sa verse 3, na ang ilan sa inyo ay hindi na po, sabi nga, no, hindi na po magtitiis ng mga malulusog na aral, kundi ang hahanapin ay ang mga aral na nagpapakiliti ng tenga. In short, may mga hearers na po or listeners, hindi na po sila nakapokus sa preaching, sila na po ay nakapokus sa preachers. Dumating po yung panahon, darating po ang panahon na yan. Sinabi ni Pablo kay Timothy, they will not endure sound doctrine, but, sabi nga dito, no, but after their own lust shall they heap themselves teachers, having itching ears. So, sa mga kapatiran dito sa Salt and Light, wag po kayong mag-focus sa preacher. Mag-focus po kayo sa preaching. Ano ba yung pinapangaral niya? Ano ba yung sinasalita niya? Bagamat may mga preachers, no, lalo na po ako, hindi talaga ako mahilig
magbiro o magpatawa. Magbibiro ako pag wala na ako sa pulpit to. Kasi this pulpit is not a proper place for entertainment, for comedy, for jokes. Amen? Kung gusto niyo ng comedy, doon kayo sa comedy bar. Comedy bar, no? Nag-recommend pa si Pastor. Bakit sa comedy? Manood na lang kayo ng mga nakakatawa. Ayan, matatawa po kayo. Pero every time kayo pumunta sa church, huwag kayong maghanap na magpapakiliti ng tenga ninyo. Maghanap po kayo ng magbabago ng inyong puso o ng inyong buhay. Amen? Yun ang mensahe na hanapin ninyo. Kaya nga sinabi po dito ni Pablo sa verse 4, no? Sila ilalayo sa katotohanan, no? Aalisin nila ang kanilang tainga sa katotohanan at sila'y makikinig doon sa mga kwento, no? Kwentong pambata, yung fables. Buksan mo nga yun, brother. Ayan, yung 2 Timothy chapter 4. Sige, Brad, paki-open mo. 2 Timothy chapter 4. They shall turn away their ears and their turn, sabi dyan, no? And shall be turned unto fables. Verse 4. Bago sinabi yung 5. Ayan yung fables. Mga kapatid, alam niyo po ba yung fables? Sa Tagalog, pabula. Yan po yung mga fables na yan, yung mga kwentong pambata, mga hayop. Ayan, mga animal story. Diba? Yung kwento ni Pagong at ni Maching. Kwento ng mga... Alam niyo po yon? Sino mas committed? yung itlog tuloy. Yung manok o yung baboy? Yung manok, nagbigay siya ng itlog. Yung baboy, nagpuproduce siya ng ham. No, ham. Sino mas committed? Yung baboy o yung manok? Yung baboy, kasi yung baboy, ibinigay niya yung kanyang sarili para meron kang ham. Yung manok, naglabas lang siya ng parte sa kanyang sarili, pero hindi niya talaga binigay yung kanyang sarili. Yan yung gusto na, sometimes, yan na yung mga gustong marinig ng mga preachers ngayon, ay ng mga listeners ngayon sa mga preachings. Doon na sila nakapokus sa mga kwentong pambata. Ayaw na nila sa mga malulusog na aral sa verse 3. Sa verse 3 niyan. Ayan, no? For the time will come when they will not endure sound doctrine. Ayaw na nila yung mga matitigas na mga doktrina na sinasabi ng Biblia. Mas gusto nila, Pastor, magkwento ka na lang. Oh, yung preaching. Yung preaching sana yung mga ano lang, yung magaan lang, hindi yung mabigat sa puso. Kasi minsan pag sound preaching, ang sakit sa tenga, tinatamaan kami. Gusto lang namin yung magaan lang, yung mild lang, yung ma-enjoy namin, yung hindi kami masyadong masasaktan yung aming tenga. Sabi ng Bible, darating ang panahon na yan. Kaya nga ako po, bilang pastor ng Salt and Light, akin pong inire-recommend sa inyong lahat, don't focus sa preacher. Focus sa preaching. May content, ano ba yung laman ng sinasabi niya? Yan ba'y kaya makapagpabago ng buhay ng isang tao o hindi? Kasi po, ang preaching po mga kapatid, ito po ay sabi po ng Biblia, no, sa Hebrews 4:12, ito po ay matalas, ito po ay mabilis, ito ay mabisa, quick, sharper, no? For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Okay, so ang hanapin nating preaching mga kapatid, yung tatamaan po tayo. Amen? Baka mamaya ang gusto nyong preaching yung hindi kayo tatamaan. Sino dito yung gustong tinatamaan siya pag nakakaroon ng preaching? Itaas nga yung kamay. Yung gusto niya, tinatamaan siya. Sige nga, taas nga yung kamay. Sino dito yung ayaw niyang tamaan? Sige nga, meron ba dito? Tataas ng kamay. Ayaw niyang tamaan. Si Ethan, ayaw niyang tamaan. Kanina, natamaan na yan kanina eh. Natamaan na siya kanina, nauna na kanina. Alam niyo mga kapatid, pag hindi kayo tinamaan tapos dumalo kayo, sayang yung pagpunta ninyo. Wala kayong panibagong matututunan. Amen? Huwag kayong papayag na pumunta kayo sa church at wala po kayong ma-absorb.
na sabihin nyo, para sa akin itong sinasabi ni pastor. Para sa akin ito. Huwag mo isipin na si pastor na may personal, pinapatamahaan ako. Amen? Huwag po ganun mga kapatid. Kaya ang sinabi po, balik tayo sa ating teksto. But watch thou in all things. Sabi ni Pablo, magtiis ka sa lahat ng bagay, tiisin mo ang kahirapan, ganapin mo ang trabaho ng ebanghelista at tuparin mo ng buo ang iyong ministeryo. Kaya ang ating title ay pinamagatan natin siyang Performing Our Duties and Our Task to the Lord. Yung ating pong mga katungkulan, yung ating pong mga trabaho. Ano po ba yung ating mga trabaho dito sa church? Bakit po tayo nagpupunta sa church? Every time nagpupunta po tayo sa church, meron ka bang iniisip na pwede mong gawin? O baka ikaw ay nagpupunta sa church dahil meron kang mapapakinabangan. Alam nyo mga kapatid, bilang isang matalinong Kristiyano, dapat ang ating kaisipan hindi yung kung ano yung ating makukuha, kundi kung ano yung ating maitutulong. Maraming benepisyo ang nagtatrabaho sa Diyos. Mas marami pa ang benepisyo kaysa sa gobyerno kung magtatrabaho ka sa Diyos. Amen? Ang daming insurance na pwedeng ibigay. Kung sa libutan, mga insurance, mga benefits sa atin, assurance. Mga kasiguraduhan, mga hindi po mananakaw na pagpapala na ibibigay ng Diyos sa atin. No? Alam niyo yung Matthew 6:19 and 20, may kayamanan, two kinds of treasures. Treasures in earth and treasures in heaven. Yung treasures in earth, sabi nga ng Bible, meron pong magnanakaw, kakalawangin, at merong sumira na mga kayamanan sa mundong ito. Pero yung kayamanan sa langit, sabi ng Bible, neither moth, corrupt, or thieves through steal. Walang kalawang, walang pwedeng manira, at walang pwedeng magnakaw sa mga kayamanan na ibibigay mo o gagawin mo sa Panginoon through working with Him. In 2 Corinthians, kung bubuksan nyo at susulat nyo rin yung versikulo na napakagandang versikulo din yan, 2 Corinthians 4:18, huwag tayong tumingin sa mga bagay na mga pansamantala. Ang mga bagay na nakikita natin ay temporal. At ang mga bagay na hindi nakikita, yun ay pangwalang hanggan. Kaya nga, hindi makita ng sanlibutan yung sense ng ginagawa natin kasi ito eternal treasure eh. Amen? Hindi nila makita anong kahalagahan kasi ito ay eternal eh. While we look not at the things which are seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Kaya sa mga makasanlibutang mga tao, hindi nila makita ang essence ng ating ginagawa kada linggo kasi sila'y nakapokus sa mga temporal na mga bagay. Anong ginagawa mo pag linggo? Nagsisimba. Di ba mas maganda na magtrabaho ka na lang para kumita ka? Ba't pagpupunta ka ba dyan sa simbahan? Bibigyan ka ba ng pera ni pastor? Hindi ko kayo bibigyan ng pera mga kapatid. Wala po kayong makakuha sa akin. Pero meron kayong naghihintay na pagbabala sa Diyos. Yan po yun mga kapatid. Kaya, tignan niyo yung kasunod ito. Introduction. Kasi inuna ko yung benefits eh. Para bago tayo dumako sa introduction, cultivated na yung puso natin. Hindi, mabilisan lang ito mga kapatid. When we say duties, napakasimpleng definition. Something that is done as part of a job. Or something that you must do because it is morally right or because the law requires it. Yan yung general definition. Pero sa atin po, as a Christian, ang ating pong duty na tinatawag, yung ating katungkulan, di ba sinabi po ni Solomon yan sa kanyang findings, yung kanyang findings of the meaning of life, di ba? Let us hear the conclusion of the whole matter. Lahat na nagawa niya na, lahat naranasan niya na, pero iyan lang pala ang pinakamahalaga sa lahat. Sabi niya, no? Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ang buong katungkulan natin bilang tao ay hindi po umiikot sa mga temporal na bagay sa mundong ito. Bagkus, ang mga bagay dapat na atin pong mas
pinahahalagahan yung matakot tayo sa Diyos at sundin natin yung utos niya. Ang pagsisimba ba kada linggo, utos ba ito ng Diyos? Hindi ito utos po ni Pastor Andrew ha. Wag hindi ka po magsimba, wala kang pananagutan sa akin. Dahil ako po ay isa lang rin po sa nagsusumikap. Hindi po automatic do pag pastor ay kailangan automatic ano yan, malakas palagi. Kasama rin po ako struggle bilang tao. Nag-i-struggle din po ako every week para gumanap, bumangon, magsipag sa gawain ng Panginoon. At katulad mo, ganun ka rin. Lahat po tayo vulnerable mga kapatid. Wala po ditong exempted dahil nasa katawang tao po tayo eh. 'Di ba? Sabi nga po ni Pablo sa Romans 7, may mga bagay na ayaw niyang gawin, yun ang kanyang nagagawa. May mga bagay na gusto niyang gawin, hindi niya yun magawa sapagkat nakatira ang kasalanan sa kanyang sarili. So, lahat po tayo, we are all vulnerable and we are subject to commit sin. Lalong-lalo na kung malayo tayo sa Diyos. Okay? So, tandaan po natin mga kapatid, pag sinabi nating duty, ano po ba ito? Mandatory or ano yung other pag mandatory sa pilitan? No? Yung kabalitaran niya. Optional, yun. Ano po ba ang duty natin sa Panginoon? Is it mandatory or optional? Mandatory. Sa lahat na naniniwala ng mandatory, say amen. Mahina. Yung optional, baka mas malakas eh. Lahat na naniniwala na ang duty sa Panginoon ay optional, say amen. Wala naman pala, ba't ang hina kanina ng duty? Kung mandatory ang duty, say amen. Duty, mga kapatid, di ba? Yung mga security guard, di ba? Pag nag-duty sila, they are responsible for the safety of yung vicinity na kanilang binabantayan at hahabulin sila pag hindi po nila ginampanan dahil mandatory po silang gumanap. Lalo na po tayo bilang mananampalataya, mga kapatid, bilang isang Kristiyano. So, number 1, mga kapatid, as we go forward sa pag-perform ng ating mga gawain, meron tayong tatlong bagay, tatlong W na kailangan pong pakatandaan habang tayo ay gumaganap. Una, be watchful. Katulad ng isang security, di ba? Nagjo-duty siya. Kung siya'y patulog-tulog, mananakawan ang kanyang binabantayan. Okay? Magkakaroon ng problema. Mapapasukan yung kanyang may kwento na naman ako, di ko na lang sasabihin yung pangalan. Meron tayong isang kapatid dito na meron siyang kapatid na security guard. Na nakawan yung kanyang binabantayan yung kanyang pinagjujutian. Siyempre, may security guard, may mga shotgun yun. Dahil watchful yung security na yon, kahit madaling araw, hindi siya nag-ML. May mga security guard kasi na minsan nag-ML eh. Mga nagti-TikTok. Alam niyo ba, may mga security guard na nagti-TikTok na ngayon? No? Natutulog. Yung isang security guard, nagbabantay siya. Tapos, may pumasok na magnanakaw. May baril siyang shotgun. Nabaril niya. Pero hindi patiyak kasi buhay, nakatakbo. Pero sa kabilang sa kabilang lugar, merong namatay na tao na hinihinala na yun yung nagnakaw. Ngayon, pinangakuan siya kasi sa City Hall siya nagbabantay eh. Pinangakuan siya ng mayor na huwag kang matakot. Dahil ginawa mo yon out of duty. Okay? Hindi ka intentional na pumatay. Nagawa mo yon out of duty. So, meron siyang protection coming from mayor. Dahil binantayan niya, baka nga ma-promote pa siya. Dahil ginawa niya yung kanyang tungkulin. Kaya, hindi ka pwede mag-loko-loko sa security guard. May baril yun eh. May shotgun yun eh. Okay? Duty, no? Sabi nga, the call of duty. So, pag ikaw po ay merong katungkulan, makakaasa ka rin po ng proteksyon, hindi lang kay mayor, hindi lang kay presidente,
kundi sa hari ng mga hari. Amen? So, kailangan lang na mapagbantay ka. So, as a Christian, ano yung mga babantayan natin? Okay, una, sabi nga watch and pray that you enter not into temptation, the spirit is willing, but your flesh is weak. Una, babantayan po natin, yung ating kaaway. Yung ating kaaway. Tumingin ka nga sa kaaway mo. Kapatid, hindi yan. Si Satanas ang kaaway natin. Hindi yan. Okay? Minsan, meron tayong mga kaaway na tao, pero inutusan tayo ng Diyos na mahalin natin ang ating kaaway. Pero ang pinakababantayan natin, sabi nga ng Bible, our arch enemy. Sabi sa doctrinal statement number 5. Kabisado mo, Brad? We believe that Satan is fallen angel, the arch enemy of God and man, the unholy God of this world, and his destination is the eternal lake of fire. So ang tawag sa kanya, arch enemy, hindi lang kaaway, mortal na kaaway ng tao at ng Diyos. So maging maingat ka. Alam nyo ba, kahit kaaway mo siya, kaya kanyang paigutin sa kanyang kamay. Kaya kanyang gamitin para manira o siraan ang iba. So maging maingat tayo, mga kapatid. What is our duty? Sabi po ng Bible, fear God and keep His commandments. Hindi natin duty ang manira, hindi natin duty ang mang-discourage ng kapwa. Ng Bible, above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Sabi ng Bible. So, taking the shield of faith. Kilala nyo na ba yung kaaway ninyo, mga kapatid, si Satan? Kilalanin nyo kung saan siya malakas, saan siya mahina. Pag nai-engage ka sa gawaing makasanlibutan, pinapalakas mo lang lalo yung kanyang puwersa para lapain ka niya at kainin ka niya. Pero kung ikay laging involved sa gawain ng Diyos, kikilos si Satanas, pero alam mo gagawin mo magbe-pray ka, nandyan ang Diyos, nandyan ang kanyang salita, may pananampalataya ka, susubok-subukin ka lang niyang atakihin, pero hindi ka niya magagapi. Di ba? If God be for us, who can be against us? No? Yung paboritong verse ni Brother John, John 1:9. Ano yun? Have not I commanded thee, be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with you, whithersoever thou goest. Kaya kailangan meron kayong life verse. May life verse na po ba kayo? Yung verse na kahit anong mangyari, yun ang lalapitan ninyo. Kasi salita ng Diyos yun No, yung pangako niya yun Dapat meron po kayong life verse. Pag sinabi mo kasing life verse, hindi mo lang siya memorize, naiintindihan mo talaga siya. Ano yung ibig niyang sabihin? Ano yung impact niya sa buhay mo? Ako yung life verse ko, mga kapatid, simula noon hanggang ngayon, yung Romans 8:31. Hindi ko na talaga siya parang binitawan. Ano man mangyari, naniniwala ko kasama ko ang Diyos. At kung ang Diyos ay kakampi ko, sino pwedeng lumaban sa akin o tumalo sa akin? Kahit si Satanas. Basta nasa Diyos ako pero kung naging malayo ako sa Diyos, wala na. Wala na. Talo na ako. Kasi ang Diyos naman ang magpapanalo sa akin, hindi ko naman kayang talunin si Satanas mag-isa Amen? Yung laban ko, hindi ako ang kikilos. Yung Diyos ang gagawa ng mga laban ko sa buhay. Ganon ka rin, kapatid. So, dapat may life verse ka. Watch from our motives. Our motives, bantayan mo palagi. Bantayan mo palagi yung motibo mo. Kasi pwedeng lituhin ka ni Satanas. Baguhin niya yung motibo mo. Baka magbago na yung motibo mo sa ginagawa mo. Baka gusto mo magpasikat na, o makilala na, o maging tanyag sa mga larangan na ginagawa mo. O kaya, yung iba, yung linya sa pelikula, babangon ako at dudurugin kita. Yung para makaahon sa buhay lahat ng mga nang hamak sa kanya, babalikan niya. Tapos, sa pelikula, di ba, nagpa-plastic surgery. Tapos, lahat ng umapi sa kanya, kukunin niyang tauhan. Tapos magpapakalalaban ng huli, ako yung inapi ninyo. Noon, ako ito, si Claudia. Yung pala yung pelikula na, babangon ako at dudurugin kita. Sa atin, mga kapatid, hindi tayo nagsusumikap na umasenso sa buhay para ipagmalaki
sa ating kapwa at para balikan yung mga humamak sa atin. Amen? Hindi po ganun mga kapatid. Bantayan natin yung ating motibo kasi minsan madaling magpakumbaba pag nasa mababang estado pa lang tayo. Pero pag umaangat na yung ating estado, sometimes mahirap na magpakumbaba. Pero katulad nga ng isang trigo the difference between grass and yung trigo, ano English ng trigo? Wheat. Yung tares, yun yung grass o yung damo. Ang wheat, mga kapatid, habang nagkakalaman siya, lalong yumuyuko. Ang isang grass or tares, nakatindig yun, nakatayo yun, pero wala naman yung laman. Okay? Yung meron talagang laman, yung meron sa buhay, dapat yun yung mga mapapakumbaba. Amen? So, watch our motives. Then, of course, pag-aralan natin kanina, your weakness also. Bantayan natin. Kinilala natin si Satan, ano yung kanyang weakness, ano yung kanyang strength. Ikaw rin mismo, i-examine mo rin yung sarili mo. Ano ba yung kahinaan mo? At kung saan ka mahina, yun yung palakasin mo. Amen? Saan ka mahina? Short-tempered? O anong sikreto para hindi ka maging short-tempered? Pag-aralan mo yung long-suffering. Pwede kang magbasa ng mga Bible verses about long-suffering. Pwede kang makinig ng mga story about long-suffering. Di ba si Hachiko ba yun? Yung faithful dog? Di ba yung aso? Hindi siya naniniwala na patay yung amo niya Talagang nagtiis siya hanggang 4 seasons, autumn, spring, winter, summer. Nandoon siya palagi sa station, Shibuya station. Nandoon siya, naghihintay siya. Mahaba yung kanyang pasensya. Kaya yung mga ganong klaseng mga story, minsan nagpapahinting sa puso mo na buti pa yung aso, mahaba yung pasensya ako. Maiksi ang pasensya ko. Marami po mga kapatid, kung saan ka mahina, yun ang palakasin mo. Saan ka ba mahina? Sa lahat? Makawa ka naman sa lahat mahina ka. Ang dami mong palalakasin. Hindi, meron tayong kahinaan na alam natin na sa bagay nito natitrigger tayo. Tayo na lumalabas yung ating old nature. Alam mo yan, tama po ba? Yan ang bantayan mo. Wag mo nang bantayan yung strength mo. Kasi, hindi ko naman sinasabi na hindi natin kailangan fokusan yun. Hindi ka naman doon. Ako nga, sabi ko kahit murahin mo ako, hindi ako titigil maglingkod sa Panginoon kasi kumbaga yung strength na tinatawag, yung paglilingkod sa Panginoon, nakatanim na sa puso natin yan Pero yung mga kahinaan ko na pwedeng mag-trigger para possible na mawala sa akin yung mga bagay na meron ako ngayon, syempre di ko na kailangan sabihin yun. Pero alam ko yun sa sarili ko. Okay? Hindi ka mapapatigil sa paglilingkod sa Panginoon sa mga strength mo sa buhay. Pero sa mga weakness mo, posible na mapatigil ka dyan. Kahit pa may commitment ka na. Okay? Kaya maging mapagbantay ka. Hindi mo pwede sabihin, nag-commit na ako, matibay na ako, malakas na ako. No. Tandaan mo, vulnerable ka. Hindi ka po Diyos. Nagbabago ka. Okay? Bukas, kasama kita ngayon, baka next Sunday, baka hindi na. Kasi hindi mo binantayan yung kahinaan mo. Kaya tandaan po natin mga kapatid, for fulfilling our duties or performing our ministry or duties and tasks to the Lord, number 1 point, be watchful. Nasa number 1 point pa lang tayo. Number 2, sabi nga, ministry is not always about happiness or enjoyment. Sometimes God allows Satan to destroy us, to practice our watchfulness. Pag nagkamali ka, mas magiging matalino ka. Pag nagkamali ka. Kaya kasama ang pagkakamali sa buhay para mas lalo kang tumalino at maging mapagbantay. Diba naalala ko nga, bata ako, pag ako nadadapa,
kumukuha ako ng bato, tapos iniikisan ko yung lugar na yun. Sa lugar na ito, hindi na ako madadapa. Kasi diyan na ako nadapa eh. Yung mga, lalo na may mga lumot. Pag nakakita ako ng lumot, kailangan dahan-dahan na. Kasi pag bata ka, makulit ka eh. No? Kaya kung saan ka nagkamali o nadapa, markahan mo yun. Dapat sa bagay na ito, di na ako magkakamali. Kasi, sabi nga eh, fool me once, di ba? Fool me once, shame on me. Fool me twice, shame on you. Okay? So, sa mga pagkakamali natin mga kapatid, huwag na tayong pumayag na magkamali tayo ng pangalawang beses o higit pa. One is enough. Sapat na ang isang pagkakamali para tayo ay matuto na sa buhay. Pwede pangalawa, wag naman natin gawing habit na sa isang subject lang lagi tayo nagkakamali sa bagay na tulad ba sa pag-ibig. Niloko ka na, papaloko ka na ulit. Hindi nagsorry. Pinatawad ko, mahal ko kasi. Okay na uli kami. Niloko ka na naman. Naghingi na ng tawad. Nagsorry. Umiyak sa'yo, lumuhod sa'yo. Pinatawad mo. Hanggang sa 5 times na, niloko ka pa rin. Mahal mo pa rin, no? Ang ano na yun, kamangmanga na yun, no? Kamangmanga na yun. Kumbaga, sa salitang kanto ayoko sabihin eh. Kasi ano siya, censored. Hindi bagay sa likod ng pulpito. Okay? So, yun mga kapatid. Know your enemy. Be watchful. Be willing. While fulfilling or performing our duty, kailangan, pangalawang W, willing po tayo. Ang tanong, willing po ba tayo? Willing po ba tayong gumawa at gumanap nang walang hinihinging kapalit? Okay? Kasi pag meron kang kapalit, hindi willingness ang tawag doon. Okay? Ano ang tawag doon? Obligation yun. Yung obligation, kasi pag obligation, merong kapalit yun eh. Kaya nga may tinatawag obligation and contracts. Okay? Obligation and contract. May obligasyon, meron kang kailangang nakabind ka doon sa usapan ninyo. Kaya pag nitatrabaho ka, aside from duty, that is also your obligation. Pero sa anak ba, yung pagpapalaki at pagpapaaral, yan ba'y obligasyon o duty? Sabi ng aking kakilala, dalawa yan, duty and obligation. Pero, yung obligation, depende na yun sa anak kung ituturing niyang obligation yung pagpapalaki sa kanya. Kasi bilang isang matalinong anak, no, kung tayo naman po'y pinagpala ng Diyos, hindi na natin kailangan pang pinaaral tayo ng ating mga magulang, naghirap sila nang walang hinihinging kapalit, pero ikaw mismo magkukusa. No? Yan po yung tinatawag na double meaning nun. Sa magulang, duty. Sa anak, ituring niya hindi duty, obligation. Obligation, kaya dapat balikan ko sila ng tulong. Amen? So, una, endure afflictions. No? Hindi ka lang basta-basta willing mga kapatid. Willing ka pero dapat magtitiis ka rin kung willing ka talaga. Kasi kung willingness lang yung dala-dala mo at wala kang baon na endurance or perseverance, baka hindi ka rin po magtagal. Lalo sa ministry ng pagpapastor. Sino ba dito magpapastor? Brother Lexter, Brother Yuri, Brother BJ. Sino pa magpapastor dito? Brother Prince. Magpapastor ka ba, Brother Prince? Kung calling. Alam nyo, di ba, desire, willingness, pero kailangan natin siyang baunan pa ng endurance. No? Endure affliction. Kasi ito yung payo ni Pablo kay Timothy. Dahil siya na yung kumbaga, successor sa ministry na sinimulan ni Pablo. Watch thou in all things, endure afflictions. Do the work of an evangelist and make full proof of thy ministry. Sabi nga sa kasabihan, daig ng willing ang magaling. Naniniwala ba kayo doon?
Daig ng willing ang talented. Daig ng willing. No, daig ng masikap ang maagap. No, ano yan? Kasabihan. No? Pero kung ikaw ay may desire, willingness, tapos gusto mo pang maghirap, marami kang magagawa sa gawain ng Diyos. Marami kang magagawa para sa gawain po ng ating Panginoon. Katulad po ni Pablo, marami siyang hirap na pinagdaanan. So marami siyang na-accomplish sa kanyang ministry. So ganoon din po ang gusto ng Diyos sa atin while performing our task or our ministry for His glory. We must be willing to endure affliction. Habang may ginagawa ka sa gawain ng Diyos, huwag mong isipin wala tong magiging balakid. Expect mo meron talaga yan. Pero kasama yan. No? Kasama yan sa iyong paglago bilang isang Kristiyano. Then ano pa? Willing to give your best. Sabay-sabay natin basahin to. Willing to give your best no matter what the situation is. Willing to give your best. Every time. Hindi ka gaganap ng pinakamaigi mong gagawin sa Panginoon dahil nakakarinig ka ng recognition mula sa tao. O hindi ka magpipreach ng dynamic dahil yan ay maraming tao, maraming nakikinig. Hindi ka nakapokus doon sa crowd. Okay? Pag nagpipreach tayo o gumagawa tayo sa gawain ng Diyos, may ginagawa tayo, hindi tayo nakapokus doon sa kung sino yung nakatingin sa atin. Nakapokus po tayo sa Diyos na nakabantay po sa atin. Kasi nandyan ang Diyos palagi habang gumagawa tayo eh. Alam niyo ba mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng example sa amin po mga pastor. Kahit 100 ang tao dyan, kung wala naman ang presensya ng Diyos, bali wala po yun. Pero kung 2 o 3 lang nandyan, pero andyan naman ang Diyos sa kalagitnaan, andun yung kapurihan ng Panginoon. Okay? So, hindi po sa dami ng tao, sa ganda ng lugar, natin kailangan ibigay ang best natin o it depends on situation. No matter what the situation, give your best to your master. Amen? Sabi nga ng Bible, no? Sa Hebrews 11:4, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. Dito naman 1 Samuel siguro to, 1 Samuel 24:24, to obey is better than I will not offer anything that cost me nothing. Tama ba? Ito ba yun? O, tama. Ito. Neither will offer burnt offering unto the Lord my God that which does cost me nothing. So, hindi ka pwedeng magbigay sa Diyos ng walang halaga sa'yo. Diba si Abel? Anong binigay ni Abel sa history nung naghain sila parehas ni Cain? Si Cain ang ibinigay niya sa Diyos yung gulay, no? Fruit of the ground. Si Abel ang kanyang binigay sa Diyos, pinakamataba, pinakamalusog, walang kapintasan, na tupa. Pinaka the best. Okay? Every Sunday, give your best to the Lord. Hindi pwede na to. Hindi pwedeng okay na to. Sa mga umaawit, mag-practice po kayo. Hindi pwedeng okay na to. Pwede na to. Nakanta ko naman na to eh. Sa mga song leader, hindi pwede, okay na to. Galing naman na eh, okay na yun eh. Ganon lang naman yan eh. Basic na basic. Hindi pwede ganon mga kapatid. Give your best. Hindi mo yan ginagawa para sa tao. Ginagawa mo yan para sa Diyos. Amen? Then, willing to take the risk. Alam natin yung ating pinasok. At maraming pwedeng magbago. Kung ikaw ay dating manginginom, marami nang mag-aaya sa'yo na bakit gano'n, hindi ka na ganyan.
maraming makakarinig ka ng negatibong bagay, ikaw ay mabisyo, tapos bigla kang pumasok sa gawain ng Diyos. Meron ka mga kaibigan na nai-engage sa gawain mo kasanlibutan, hindi mo na sila sinasamahan sa mga gawain nila. Dapat willing ka doon, hindi yung madi-discourage ka. No? Kasi yung peer pressure, malaking malaking factor yan para hindi ka magpatuloy. Meron akong kilala, nagsuko na siya ng buhay sa Panginoon. Nag-commit na, hindi na iinom, hindi na magbibisyo, pero dahil sa sinabi ng kanya mga kaibigan, para na daw siyang nababaliw, baka lumampas sa langit, hindi na daw siya, dati-rati, siya ang nangunguna sa kalokohan ngayon. Pahawak-hawak na siya ng Bible, parang hindi niya na-endure yung ganong mga salita na naririnig niya sa kanya mga kaibigan. Akala niya, pag pinasok niya yung gawain ng Diyos, mas gagaan yung yung pakiramdam niya. Lalo pa palang mas mahirap, nakaka-pressure. Ganun po ang katotohanan mga kapatid. Amen? Kaya sa mga baguhan po dito, ng mga kapatiran, o kahit sa mga matatagal na, wag po tayong matakot na gawin ang gawain ng Diyos kahit ano po ang sabihin ng taong nasa paligid po sa atin. Okay? At panalangin ko yun sa tao na yun, nakakilala ko. Nawa, bumalik yung kanyang init at sigla sa gawain ng Diyos. At yung peer pressure na yun, kahit sabihin pa na nagsisimba na siya, o ano man yun, kasi hindi siya sanay sa ganung ginagawa niya eh. Totoo naman yan mga kapatid eh, kung galing tayo sa mga makasanibutang gawain, tapos pinasok natin yung ganito, tapos magbabasa tayo ng Biblia, magsusuot tayo ng barong, nakapormal tayo, hindi tayo sanay sa ginagawang ganun, tapos makikita tayo ng tao, di ba, mahihiya tayo. Di ba, minsan, normal yun eh. Pero little by little, huwag ka lang tumigil. Unti-unti, masasanay ka rin. Kahit tawagin ka pang Maria Clara sa mga kababaihan. Okay lang ba sa'yo? Aasarin ka, Maria Clara? O Manang? Okay lang ba yun sa'yo? Ha? Handa mo bang tiisin yun? O gusto mo yung passion ng sanlibutan? Yung tatawagin kang sexy? Nawa, we are willing to take the risk. Sabi nga, ministry is not cheap and not easy. You must be willing to face all hardness for God's glory. If not, you will not become effective in your ministry. And last mga kapatid, last 5 minutes, tapos na po ito. Be working. Ano yung tatlong punto natin? Be watchful, be willing, and be working. Okay? Be working, ibig sabihin, maging masipag o patuloy na magtrabaho. So while working, sabi dyan, number 1, working with love. Okay? Working with love. So magtrabaho po tayo ng may pag-ibig. Okay? Meron pong verse, gawin natin ang lahat na may kasamang pag-ibig. Sino nakakalong verse na yun? Okay? Meron po yun eh. Alam ko hindi yan yung verse na nakalagay dapat dyan. Hindi ko lang naalala. Basta meron po doon. Sa verse 13 meron din yung 1 Corinthians 13. Though I speak with the tongues of men and of angels. Sa verse 1 to 3. And have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbals. And though I speak with the tongues of men, and though I have the gift of prophecy and understand all the mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not charity, it profiteth me nothing. 16:14. Okay, 1 Corinthians 16:14. Salamat kay Google. Napaka-advantage natin ngayon, no? Pag meron tayong hindi naalalang verse, tanong natin kay Google, isasagutin na ni Google. Paano pag nawala si Google? Paano natin hahanapin yun? Sa Bible, magtsaga tayo maghanap. Noon, nung hindi pa uso yung Google, ang training sa amin noon, concordance. Bible concordance. Yung parang sa libro yung glossary,
Glossary ba o... Tama ba? Yung may mga keywords. O, glossary, parang ganun. Meron din sa Bible na ganun. Ang tawag doon, concordance. 1 Corinthians 16:14, anong sabi doon? Let all your things be done with charity. Gawin ang lahat ng may kasamang pag-ibig. Okay? Pangalawa, working with gladness. Aside from mahal mo yung ginagawa mo, dapat masaya ka sa ginagawa mo. Masaya ba kayo ngayon? Masaya ba kayo ngayon? Bakit parang yung iba hindi masaya? Ano ba yung nagpapasaya sa inyo? Pera? Yung crush ninyo? Yung mahal niyo sa buhay? Maraming bagay na pwedeng magpasaya sa atin. Pero nawa, nagiging masaya din tayo pag tayo ay nagpupunta sa gawain ng Panginoon. Kasi nga, ito yung kasiyahan na pwedeng ibigay sa inyo ng gawain ng Diyos. Alam niyo ba, ito ay unexplainable joy, unexplainable happiness. Hindi ito kayang ipaliwanag ng kahit sino. Hindi kayang ipaliwanag ng salapi ang pwedeng ibigay ng kagalakan na pwede sa iyong ibigay ng gawain ng Panginoon. Tignan niyo kasi King Solomon niya di ba? Naranasan niya na lahat Pero hindi pa rin siya talaga complete na satisfied talaga Nagawa niya lahat. Narinig niya ang pinakamagandang awitin. Nakilala niya ang pinakamagaling na musikero. Nakain niya lahat ng uri ng prutas. No? Ano pa? Nagawa niya? Nakain niya lahat ng pinakamasarap na pagkain. Nasa kanya ang ginto, ang pilak, ang lahat ng kayamanan nasa kanya. Nasa kanyang katalinuhan, ang katanyagan, ang kapangyarihan, at lahat-lahat ng iba't ibang uri ng babae ay nakilala rin niya. Natabihan niya. No? Yung pinapangarap ng mga kalalakihan, nakilala ni King Solomon. Pero anong sabi niya? All these things is vanity. Lahat ay wala pa rin kabuluhan. Okay? Ibig sabihin mga kapatid, ang mundo, hindi niya tayo completely masasatisfy talaga. Hindi niya tayo mabibigyan ng satisfaction. Pero kay Kristo, ang sabi ng Biblia, sa Colossians 2, kung bubuksan niyo yung Bible niyo, sa Colossians 2, ikaw ay magiging sakdal kung meron kang Kristo sa buhay. Verse 10, ayan, you are complete in Him, in Christ, in Jesus Christ. Complete. Pag sinabi natin complete, walang labis, walang kulang. Punong-puno ka kung ikay na kay Kristo. No? Wala kang kayamanan, wala kang sariling sasakyan, pero may Kristo ka, mapalad ka, kapatid. Okay? Wala kang diploma, wala kang magandang pinag-aralan o hindi ka nakapunta sa magagandang lugar, pero may Kristo ka, mapalad ka. Yun ang totoong kagalakan, mga kapatid. Serve the Lord with gladness, sabi nga ng Bible. And last, working with patience. Pagtitiis, nabanggit ko na yung kanina, napag-aralan natin kanina. So mga kapatid, tatlong bagay lang. Habang tayo ay gumaganap at naglilingkod sa Panginoon. Tandaan po natin ang payo ni Pablo kay Timothy. Sabi niya, preach the word, be instant in season and out of season. Tayo, perform our duty in season and out of season. Halimbawa po bumagyo next Sunday, kaya niyo ba magsimba? Next Sunday, umulan. Kaya niyo po ba yon? Kahit mabasa po kayo, okay lang. Kahit maputikan yung maganda yung sapatos, okay lang po. Wala po kayong pera sa wallet nyo. Yung iba kasi, ayaw magsimba kasi walang mayuhulog. Kapatid, pag meron kang presensya mo, lahat idadagdag na lang ng Diyos. Okay? Nawa mga kapatid, tayo po ay maglingkod sa Diyos in season and out of season.